Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update sa ating mga video. Sampal ito kay Bungit-ngit ha. Chinese president ba? Nagpasalamat kay BP Sara. Ano? Hindi ako magagalit kung hindi sukdulan ang injustice. Yan ang paliwanag ni Atty. Guanzon. Alam nyo mga kasama, oo, meron silang pinapalabas na parang nag-iskandalo raw ito si hindi ho pagtama, pagtanggol. Oo, hindi pwedeng bastusin ka na lang, 'di ba? Oh, ano yung mga gusto nila? Magtanga-tangahan ka na lang. Oo, pag binabastos ka na, wag naman ganoon. DOJ. Oo. Sino ito? Yusek Cadiz at yun kay Saldico ay hinatiran umano ng pera. Naku, yun ha. Labas na, Saldi. Oo. Yung video na part 9, naantay na ng taong bayan. New BP Duterte impeachment complaint underway. Group, anong ganap? Ay, yung mga title nila, no? So, alam naman natin na yung mga taga-mountain na yan, ayan yung mga nagpapasimuno at may kumpas yan ng kanilang amo. Huwag kayong maniniwala sa mga taong yan. Dahil sa pera sila tumitingin. Wag kayo pagpipilitan nyo na impeachment na naman kay BP Sara. Tumigil kayo. Itong mga ito, yung mga bayan-bayan, mga black-black, mga makabayan, kung anong tawag sa kanila. Pagdating sa flood control, masyado silang tahimik. Pagdating sa nakawan, masyado silang tahimik. Pero pagdating kay BP Sara, gagawa na naman nila ng kwento. Ano na naman daw, yung overpricing na naman daw ng mga pinamili. Diyan talaga sila nabubuhay, sa pananira, at gagawa-gawa ng kwento. Alamin natin dito yung pag-uusap. Bakit nasampal ng katotohanan? Alamin natin. Yung anti-China ka, pero nang natapos yung tulay, funded and made by China, legacy mo na. Yung naglagay ka nga lang daw ng tarpaulin, naging legacy mo na kaagad. Nagpahayag ng pasasalamat si Vice President Sara sa People's Republic of China at sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte para sa kung hindi pa ito na-vlog na ito Kung hindi pa talaga kumilos si Tatay Digong, hanggang ngayon siguro nagro-roro pa rin, nagpeperi pa rin. Sa layo niyan. Ngayon ito. Magaling ang naisip sa tulong ni Tatay Digong at sa donasyon na nagmula sa bansang China na kanilang binabatikos. Binabatikos nila ano daw si Tatay Digong pro-China. Kayo naman, masyado kayong mga... ngayon, kiniklaim nyo na ngayon. Di ba, galit kayo sa Chinese? Galit kayo sa China dahil marami kayong gustong palabasin na ang China ay naagawang tumigil na kayo. Eto ngayon, kain suka. Ikaw ngayon ang umarap at sasabihin mo, legacy mo, proyekto mo. Easy ka dyan, boy! Easy, di ba? Huwag masyadong claimer. Huwag ka masyadong bida-bida. Alam ho ng taong bayan kung sino ang nagpagawa at kaninong initiative yan. Sa tulong ng Chinese, yan may pondo. Nagawa. Ano ngayon? Sa'yo? Sa'yo yan? Ito tuloy natin itong kay Atty. Guanzon. Mamaya, ano ba yung nababalita na nakipagbardagulan siya? Nakipagbardagulan daw siya tama lang naman. Kung bastos nga naman, bardagulin mo, di ba? Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. Thank you. At
nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice o Yan. mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral at talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Banat talaga. Ito, hindi naman pwedeng palampasin yun pag ilaalipusta ka na. Dinidefend ko nga ibang tao pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Ha? Doon yun nagsimula. Saka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Tama. Isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung tinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Bonson, gumanon pa nga. Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman? Don't you have money to buy a mask? Grabe, no? Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public ka, Rockwell Mall ka. Ama yung mga tao doon, they're very courteous, ha? They say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out, hindi talaga sila taga doon. Yun. Kasi nung nasa police station na sila, siyempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation. Yan. Tapos Tama lang yun. Kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and tired and I had no dinner. So I ate one mushroom pie and a bottle of water. But I'm okay now. I want to just to let you know that I'm okay. I'm just resting today. Ako tomorrow out of town pa ako to give a speech to the Philippine Institute of Certified Public Accountants. And please watch my video in PGMN, Peanut Gallery Media Network. Yan. And subscribe to my YouTube, Queen of Bardagulan. Yan, maganda yan. No? Kita nyo, Queen of Bardagulan. Subscribe nyo ha. At yung Peanut. At syempre, kung hindi man nababastos at injustice ang ginagawa dito kay sino ba na hindi maaalma, di ba? Kung ikaw ipapahiya, alam yung mga tao na ano ba inggit nyo kay Atty. Guanzon? Ano ba yung mga siguro naaasar sila kasi talagang malakas bumardagol itong si Atty. Guanzon. Di ba? Ano pa mga balita ngayon? Diyos me, Marimar, talagang napakadami. Wala silang tigil sa impeachment. Impeachment talaga nakatuon. Will public anger versus Mark. Ano yan? Hindi natin alam yan eh. New BP Duterte impeachment complaint. At Cadiz, ito nga. Alamin nga natin to. Kasi minsan, pag nasusukol sila, basta-basta na lang magre-resign. Para makatakbo ba kayo? Makatakas ba kayo? Bakit kayo nagre-resign basta-basta? Pag mayroon kayong kinakaharap na issue, ang bilis nila, no? Halos lahat nung nabanggit, nag-resign na. Yung DPWH na matanda, ang bilis. Yung dalawang gabinete, ang bilis din.
Oo, eto, nabanggit na yung pangalan ni ko, ang bilis din. Eh, bakit ayaw mag-resign no, ano? Sabagay, nagbitiw na nga pala, no? Sa pagka-speaker, no? Ang problema, bakit ayaw yung pagpatuloy ang investigasyon doon? Ayun lang, nagtatanong lang ho, Tatanong lang kami. Tuloy niyo yung investigasyon at maraming matutuwa kapag naimbestigahan, naka-livestream, yan pinsan mo. Diba? Alamin natin to. Kinumpirma ng Malacanang na nagbitiw na sa pwesto si Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. Kasunod ito ng pagkakadikit ng pangalan ni Cadiz sa isang contractor na nakatanggap ng daan-daang milyong pisong kontrata sa Ilocos Norte. Grabe, no? Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pagtatanong ng media sa palasyo, lumabas sa impormasyong nagbitiw na si Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. Does he still enjoy the president's trust, and will he remain in the DOJ despite, again, these links and the claims that have been made against him? Sa ating pagkakaalam, siya po ay nag-submit na ng kanyang resignation. Sa ating pagkakaalam, bibigyan ko lang po ng update. Walang ibinigay na detalye si Palace Press Officer Claire Castro kung tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw. Ayun lang. Sa aking pagkakaalam, yun lang ang sinasabi niya. May marimar naman, no? Sana next time, pag nagkaroon ng gantong spook, sana naman kumuha naman ng magaling-galing magpaliwanag. Ano? Oo. Yun lang ang reaksyon natin. Kasi kahit sino man tanongin, pag narinig ang boses nito, kung halimbawa, biglang nanonood ka ng YouTube at pumasok ito sa... hindi ko na pagtsatsagaan panoorin eh. Kaya lipat na natin. Bago kayo mainis. Ilipat na natin. At ito yung impeachment na niluluto nila. Para ngayong February 5, February 6 ba? February 6, handang-handa na sila. Pero bukas, abangan nyo, sasagutin ni Bibi Sara yan, yung impeachment na naman na yan. Malapit na kasing mag 1 year yung impeachment complaint. Wala na nangyari talaga doon. Oo nga eh. At para pag-usapan po natin yan, ay kasama po natin ang chairperson ng grupong Bagong Alyansa Makabayan, si Sir Teddy Casino. Good morning po, sir. Morning. Ayun. Good morning, Christian at Dennis. Good Magandang morning. umaga po Good sa morning, lahat Sir ng Teddy. nakikinig. Opo, by February, Sir Teddy, ay magtatapos na yung 1 year ban doon sa impeachment complaint na ifinal kay Vice President Sara. And nabalitaan po namin na may plano po kayo mag-file ng panibagong impeachment complaint. Paano po natin pinaghahandaan ito, sir? Unang-una, depende yan kung Paano pinaghahanda? Paano daw nila pinaghahandaan? Natural. Andyan yung pondo, nasa likod. Oo, kasi tapos na. Dapat hindi na nila iniintindi. Oo, kasi takot sila eh. Takot sila pag makaupo na naman ang Duterte, sigurado sila. Tas-tas talaga sila. Oo. Kayo, anong palagay nyo? Bakit ayaw nila na makaupo muli ang isang Duterte sa Malacanang? Bakit? Alam nyo ba yung nangyari nung kay Tatay Digong? Naku, tas-tas talaga sila. Pag si Tatay Digong humarap, nag-rally sila sa Mindula, hinarap ni Tatay Digong eh. Naalala nyo yung video na yun? Mag-rally kayo, magkakampi tayo. Pero kung aawayin nyo ko, hindi pwede. Ano gusto nyo, mag-ayos tayo o magkaaway tayo? Ayun, mag-ayos daw, palakpakan yung mga nag-rally. Takutin nyo pa mga Duterte, ano? Hindi nyo matatakot, lalong-lalo na si Bibi Sara. Matatakot nyo ba yan? Dismay marimar. Ang dami ng bumatikos, ang dami ng sumira ng pangalan. Still standing and kicking. Yan, si Bibi Sara. Kaya kayo, mag-isip-isip muna Isip-isip din kung talagang itutuloy niyo yung impeachment na yan. Dahil pag dumating ang tamang panahon at bumuka na ang pakpak ng agila sa tulong ng universe, sabi ni Windra Fortune, sa tulong ng universe, sigurado kayo, dadagitin kayo isa-isa. Ayun lang. Baka bye-bye Philippine for now. See you in 6 years. Agoy. Ang daming iiyak. Pag naging presidente si Bibi Sara. Totoo yan. Diba? Totoo yan. Maraming iiyak. Kaya, ano bang gusto mong mangyari? Ang Korte Suprema ba ay maglalabas ng desisyon doon sa pending appeal na doon sa kanilang desisyon na
sinabi nilang unconstitutional yung impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. So kung lumabas ang desisyon na positibo, ibig sabihin, reverse niya yung kanyang desisyon, di ang next step dyan, yung trial sa Senado. Yung Boss, wait lang ha. Di ba nga, hindi na nga yan pinabura ng Supreme Court, yung impeachment na yan. Ayaw nyo pa rin magsitigil. Gusto nyo pa rin ipilit ang mga gusto nyo. Bakit ba? Ayaw yan, di ba? Meron nagsabi na taga Supreme Court na yan ay pamumulitika lang. Maraming abogado nagsasabi, ha? Ayaw nyo pa rin tigil ang pamumulitika? Sa bagay, nag-i-start na pala sila, no? Sira dito, siraan doon, ganyan sila kagaling pag manira. Di ba? Kayo, ano sa palagay nyo? Ako, kahit anong pilit nilang manira, kahit sino pang ipangtapat nila, na kung sino ang tatakbo at itatapat kay BP Sara, malabo na matalo itong si BP Sara. Alam nyo kaya nga lang nanalo yung si Bungit-ngit dahil nag-giveaway si BP Sara at nadala ng hocus-pocus. Diba? Nadala ng tawag doon, nabudol. Nabudol ng bonggang-bongga. Kaya, dito sa pagkakataong ito, wala nang budulang mangyayari dahil hindi nagpapabudol si BP Sara. Yan. Sino pa ba ang tatapat nyo? Wala, di ba? Sa partido ng mga loyalista, sino itatapat nyo? Yung anak, naku po, Diyos mio. Marami pang kakaining bigas. Sino? Yung pinsan, naku po, Diyos mio. Wala. Baka kumain kayo ng alikabok. Pag si BP Sara ang nakaharap nyo. Meron naman sila paandar. Tandem daw. Isang Paul 2, saka isang taga Bicol. Si Ate Lenny. Sige, kahit i-tandem nyo pa. Yun yung mga nababalita na pwedeng tandem. May tandem pa. Sino? Si Tolpo, saka si Virus. Sige, mag-tandem pa kayo. Meron pa. Lahat na lang itandem nyo kung sino-sino ang gusto nyo itandem. Pero, hindi ho talaga magwawagi. Kilala ng taong bayan kung sino yung totoong magsiservisyo. Kayo parang nakaabang lang kayo eh. Saan? Alam nyo na kung saan sila nakaabang. Diba? Dapat ito may mga balita pa dito na yung nangyayari sa Independent Commission for Infrastructure, Sarsuela, anong gagawin? Di, buwagin nyo na. Wala naman palang napapasahod eh. Hindi pinapasahod na maayos. Bukod doon, ano pa? Kita nyo na. May reklamo sa kanila na walang pondo. Bukod doon, hindi naman sila kaso. Kung gusto nilang kasuhan, wala rin nangyayari. Di wala say-say, di buwagin nyo na lang. Tinanggi po ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. ang umuugong na balita na magbibitiw na rin ito sa pwesto kasunod ng pag-resign po ni ICI Commissioner Rogelio Babe Singson. At bagamat may pahayag po si Ombudsman Boying Remulla na sa 1 o 2 buwan ay tatapusin na ng ICI ang investigasyon ito. Dinit naman ng komisyon na mananatili ito at magpapatuloy sa kanilang investigasyon hanggang makumpleto ang kanilang mandato. Report ni TJ Mendoza. Maaaring tumagal na lang ng 1 hanggang 2 buwan ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, pag natapos ang 2 buwan ay ipapasa na ang lahat ng mga findings o resulta ng investigasyon ng komisyon sa kanilang tanggapan. Hindi raw kasi forever ang ICI. Ayon pa kay Remulla, may batas na lumikha sa Ombudsman at aktibo ang kanyang opisina sa investigasyon ngayon. May paglilinaw naman riyan ng ICI. Sa pahayag ni ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, sinabi nitong mananatili ang komisyon at magpapatuloy ang kanilang tungkulin hanggang makumpleto nito ang kanyang mandato o ma-dissolve ng Pangulo. Yan raw ang nakasaad sa EO 94 na bumubuo sa ICI.
okay lang, no problem. Yan naman ang sagot ni ICI Special Investigator Retired General Rodolfo Asirin Jr. nang amin siya makapanayam kung mangyayari kaya ang sinasabi ni Ombudsman Remulla. Ang ICI kasi is considered as an ad hoc na body na usually 6 months ang duration niyan. So I think if the president or the one who organize yan think na we have already done yung aming yung purpose and ibibigay na nila sa regular na mga law enforcement agencies. So okay lang, no problem. May umuugong rin Kasi na-divert na. At humarap na kunwari, yung mga nababanggit na pangalan. Pero, executive session. Wala rin. Tinago nyo rin. Ang gusto ng tao, transparency. Linawin kung sino ang sangkot. Bakit may nagsasabi na, baka daw may dawit na pangalan, dawit nyo yung pangalan. Bakit, ano ba yan? Investigasyon yan, di ba? Lahat na masasagasaan pangalan, dapat masagasaan. Pero hindi pwede bang executive session na lang? Sabi ni Charis. Kasi may masasagasaang pangalan, merong mababanggit na pangalan. Isama nyo. Simplehan nyo lang, isama nyo. Ganun lang kasimple. Bakit ayaw nyo? May tinatago? May tinago. Na-divert o di na-divert? Yan ang mga usapin Kasi, huli na ni Senador Marcoleta, sa Blue Ribbon, inagaw pa nila. Ang tataka nga, di ba? Hindi pa rin ma-pris-pris yung asset Pero lahat ng mga binitawang salita ng amo nila, si Bungit-ngit, ay nakapris na. Lalo na yung kay Saldico, air asset, mga asset, ubus, nakapris. Hindi lang natin kung tunay. Yun lang ang alamin natin sa susunod. Na magre-resign raw si Asurin sa ICI, pero agad yan pinabulaanan ng dating Chief PNP. Actually, nagulat nga din ako at na lumabas yan. At walang katotohanan dun sa sinasabi na magre-resign ako because we are not in talking terms with the chairman or we don't see eye to eye. That's a complete na false. Pero bakit nga ba may umuugong nakakalas na siya sa komisyon? Siguro, there are some quarters they want to sow divisiveness, sow intrigue among the members ng ICI. Palalabasin na kami nag-away-away na para lang sa ganun to justify na i-abolish siguro ang ICI. Ibig sabihin, kahit di kayo pinapasahod, kahit walang pondo, kahit walang sapat na pondo, diretso sa trabaho, ba't nagsisiangal, lalong-lalo na si Mr. Singson? Bakit umaangal siya? Bakit umangal din yung taga Baguio? Tapos ikaw, kahit, palalabas. Ano ba talaga totoo? May pondo ba kayo? O talagang, kinukwento nyo lang yan sa taong bayan at sa media na talagang ganyan nangyayari? Na ano yun? Paawa effect? Na hindi kayo binabayaran pero nagtatrabaho kayo? Yun ba yun? Diyos me, marimar naman, Dito na lang tayo kay Senator Chis Escudero. Transparency ang dapat malaman at makita ng taong bayan. Kahit sino naman Diba? Hindi ko sa kinakampihan itong si Mamang Quezon o si Chis Escudero dahil parang isa siya sa isa siya sa nagpa-archive. Naging sa akin siya kasi parang hindi niya tinanggap yung alok ng amo niya na impeach si BP Sara. Doon ako napabilib ng mamang ito. Kaya, kung halimbawa ibibigyan ito ni BP Sara ng pagkakataon na sumama sa partido, why not? Diba? Magaling ang mama. Inagaw lang yung pagka-SP. Kita niyo naman yung umagaw. Pero, kung maglalatatagisan sila ng galing at salita, hindi sila uubra dito kay Mamang Quezon. Yun nga lang, nakaladkad ang pangalan doon sa mga nagbigay ng fund sa pangangampanya. Pero wala na kayong problema doon. Wala na kayong pakialam doon. Yun ang kinakaso sa kanya tapos pinapaimbestigahan. Kayo, sa palagay nyo,
Oh, nagagamit lang ito si Mamang Keso eh. Ginamit na nga siya. Oo, ngayon nung napakinabangan at hindi na sumunod, inaway na. Oh, di ba totoo? O, alamin natin. Kanino po nanggaling? Sino po ang proponent nun? May mga proponent po na galing po sa mga senators. Sino nga po at sino po ang nagpa? Sino yung proponent at sino yung nagpasya? Dahil yun po ang gagawin natin ngayon sa plenaryo, hindi po ba? I mean, again, we want transparency, Your Honor, right? So we have to put it on the record. Yeah. Well, Tama. the whole changes involved in the committee report is about, according to you, 326 billion. So isn't it just proper and right that we know who the proponents are of these proposals? Marami ho kasing mga Sino nga? proposals pinapadala ho sa amin in writing. Chairman, ulitin ko po ulit. Mr. President, I'm sorry. Wala naman pong problema eh. Ang tanong ko po, nakasulat po ba yan sa maski na sa ang transparency portal na nilabas ninyo kung kanino nang galing yung mga proposal na nilagay sa committee report ng Committee on Finance at sino po yung nag-approve? Nag-uusapan naman ho doon. Again, agreed, Mr. President. We have no debate there. The point is, although it's collated, although it's compiled, is it found anywhere? It's in, hindi ho namin in-upload sa portal. If that is the question of His Honor. Yes. So it's not in any portal. With your permission, Mr. President. Ganda to, maganda to. Before I recognize Senator Scudero, Nako, the distinguished minority there may have a valid issue, no? Except that the proposition that the 11-day period of interpellations will not serve its purpose is wrong. Because the basis for our individual amendments precisely are our interpellations. Thank you. Senator Scudero is recognized. Mr. President, before that, that was why I asked a rhetorical question. Kasi kung individual lang, we could have gone straight. But that 11-day period, in my view, was to convince the other members na, oh, may consensus tayo dito. And I was hoping, pag may consensus on certain points, yung committee mag-amend. Why, Mr. President? Correct. Kasi pag yung committee nag-amend, malamang hindi matalo yon. Pero pag individual, baka matalo, not because hindi maganda, pero saan kukunin yung pera. But I think we agree, Mr. President. I'm just saying I think we're on that, the same page, except that to say na pointless yung 11-day period of interpellations. That's not an assertion. That's a rhetorical question na kung walang committee, does that mean? Thank you for that clarification. Senator Scudero is recognized. Thank you, Mr. President. With the indulgence of Senator Cayetano, our minority floor leader, nakasanayan po kasi natin na kapag may mga punto para mabawasan na yung debate, minsan yung chairman na lang ang nagpo-propose through the period of individual amendments nung mga amendment na pinanukala nung nagdedebate. Pero ngayon, ang proseso na gusto ng ating ginagalangan chairman ng Committee on Finance, lahat padaanin na sa period of individual amendments, doon ipasok at dito niya pagpapasan kung tatanggapin niya o hindi. Tama po ba? At kung may contention, ayaw niya, pagbobotohan sa plenaryo. Pero ang tanong ko, gagalang-galang na chairman, in the interest of transparency, is it written in any portal who proposed the changes to the age gap in the committee report? I'll give you an example. Out of the blue, yung Cagayan State University, pinroposa ng 77 million na dagdag. Pero yung katabi niya sa rehiyon na yun, Batanes State College, wala. May I ask, who proposed the 77 million increase? Is that in any of the portals that we have right now? Again, in the interest of transparency. Actually, yung mga proposals, we took into consideration rin yung mga proposals ng mga agencies. But as we always practice, mga agencies po magpapadala ho dito ng mga recommendations, what to increase, what to augment. So we consulted also with our vice chairman, we consulted also with the members through the technical working group. Kaya ho, nag-issue kami ng notice for the technical working group para doon natin mapag-usapan. In fact, si Senator JV was there, Senator Lauren was there. Your Honor, is it your position that all of the proposed increases in the committee report were given by the agencies themselves? Halos lahat po. No. Lahat. All or not all? Halos
Well, halos lahat. What about those that did not come from the agency? Kanino po nanggaling? Sino po ang proponent nun? May mga proponent po na galing po sa mga senators. Sino nga po at sino po ang nagpas? Sino yung proponent at sino yung nagpasya? Dahil yun po ang gagawin natin ngayon sa plenaryo, hindi po ba? Ipopropose sa floor, pagpapasyahan po ninyo. Kung hindi agree, pwedeng pagbotohan. So pwede po bang malaman, nakalagay po ba sa mas kinasaang transparency portal na ginawa natin, isa sa mga unang resolusyong pinasa natin, kaugnay sa budget, kung sino nag-propose individually nitong mga ito? Halimbawa po, I'll just pick at random, Your Honor. Yung 1 million increase ng Bureau of Treasury, agency? Proposal? Yan po ay galing po sa unprogrammed funds at inilipat ho natin sa program. Proposal po ba yan ng agency? Proposal ho ng technical working group nung pinag-usapan ho. Ano pong pangalan at address ni TWD? I mean, again, we want transparency, Your Honor, right? So we have to put it on the record. Yeah. Well, the whole changes involved in the committee report is about, according to you, 326 billion. So isn't it just proper and right that we know who the proponents are of these proposals? Marami ho kasing mga proposals pinapadala ho sa amin in writing. In iba ho ay tinatry ho natin ma-accommodate by finding sources. So lahat naman ho yan in writing pinapadala ho Mr. Chairman, ulitin ko po ulit. Mr. President, I'm sorry. Wala naman pong problema eh. Pangalanan. Ang tanong ko po, nakasulat po ba yan sa mas kinasaang transparency portal na nilabas ninyo kung kanino nang galing yung mga proposal na nilagay sa committee report ng Committee on Finance at sino po yung nag-approve? Yan na. Hindi po pwedeng, alam mo yun, komite, nakuha po. Opo. So, again, at random, I presume, the increase in the, I'm choosing at random, Your Honor, really. The increase in the Office of the President, same, agency proposal? Agency proposal ho yun. The increase in the OVP? The restoration ho yan sa NEP. In-store ho natin So, who sa NEP. proposed that? Did the agency propose that? Actually, may proposal ho si Senator Go doon sa restoration of the NEP. In fact, he proposed to even add more. No, that's the point I'm driving at, Your Honor. Again, given So all the of point, this naman ho, mayroong mga records na pinapadalo. I agree, Mr. President. Compile naman namin. I agree, Mr. President. But again, And then during the technical working group, we go line by line also. Lahat po ng mga items, line by line, and pinag-uusapan ho doon kung sino nag-propose, kung ano pa, kung hindi ho kaya ma-accommodate, ano ho pwedeng i-accommodate, pinag-uusapan naman ho doon. again, agreed, Mr. President. We have no debate there. The point is, although it's collated, although it's compiled, is it found anywhere? It's in, hindi ho namin in-upload sa portal, if that is the question of His Honor. Yes, so it's not in any portal. But lahat po yan ay may basis and recorded. Yes. Yes, I'm sure there is. I'm sure there is. Only that it's not in any portal. No. Yun lang, mahirap, ha? Bakit hindi in-upload sa portal? Baka merong something. Kasi kung clean at malinis lahat ng mga gagawin, transparent dapat, di ba? Kung halimbawa na-aprobahan, ilagay mo sa portal para makita sa website. Yun lang naman. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share. Bye-bye!